Ayan, magandang hapon muli sa inyo mga ka-59. Ito po muli si SG Campo. Ayan, so kahapon ay napag-usapan natin ay yung tinutukoy nating pag-iipon, no, ng mga gwardiya, kung nag-iipon ba ang mga gwardiya o nagtatabi, no, ng kanilang mga kinita, o nagbabangko ba o nagsisave ba sa bangko. Yan. So meron akong katanungang iniwan kahapon sa inyo na kung merong nagtatabi o nag-iipon sa bangko, maglagay ng save sa ating comment section. Mukhang napansin ko ay wala akong nakitang nagsulat o nag-comment. Mukhang totoo ata yung kwento ng mga tao na walang gwardiya na marunong mag-ipon o magtabi o magsinop, no? Baka mas marami yung CA kaysa sa ipon. Okay? So, pag-usapan naman natin ngayon ay yung tamang pag-iipon. At saan ka ba mag-iipon? Saan ang tamang lugar para makapag-ipon? Diba? Yung bangko ba ay isang lugar na tamang paglagyan ng ating mga pera o sweldo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? So, bago tayo magsimula, isa munang malupit na introduction para sa ating mga gwardiya. Ang hirap pala ng buhay kapag isang gwardiya. Ang lahat ng tungkulin sa balikat nakaatang na. Pag kunting pagkakamali mo lang, mapapagalitan pa. Kaya ang trabaho ng isang gwardiya hindi basta-basta. Sabihin mo'y gwardiya ka lang, huwag ka naman ganyan. Di mo ba alam, sa buhay nila may panganib na nakaabang. So ayan po, no, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay ang pag-iipon ng mga gwardiya. Mukhang walang mga gwardiya na marunong mag-ipon, no? Wala kasing sumulat sa comment section natin. Baka nakatulog lang. Ayan, so hintayin natin, baka naman meron naman talagang nag-iipon, mukha lang hindi nag-iipon. Ayan, kasi puro CA. Alam niyo po ba ibig sabihin ng CA? Yung cash advance ng kanilang mga sweldo. Wala pa yung sweldo nila, nagastos na nila kasi nag-CA sila or nag-cash advance. Ayan, so ano nga naman ang iipunin nila kung kulang po sa pambayad ng utang nila. Okay, so yan po. So ngayon talagang sa mga katulad natin, no, hindi mapagwardya man o anumang klase ng profession na meron tayo, dapat marunong tayong magtabi o mag-ipon ng sa ilang bahagi ng ating kinita. Kasi may panahon na hindi natin inaasahan may mangyari, di ba? So paglalaanan dapat natin yan. So sa simpleng paraan ng pag-iipon ay makakatulong yon, no, sa mga matitindi nating mararanasang problema, lalo na sa pinansyal. Okay? Pero ang tanong, saan ka mag-iipon? Tama bang lugar yung bangko na siyang paglagakan ng ating mga kinita o ng ating pag-iipunan, di ba? O yung mga iipunin nating pera, no, o magmula sa ating mga kinita o sweldo. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga tradisyonal na nag-iipon sa bangko, ano ba ang nakikita ninyo o napapansin ninyo kapag nag-iipon sila sa bangko? O kaya naman, ano ang pakinabang natin kapag nag-iipon tayo sa bangko? Sila mayroong pakinabang sa atin, pero tayo, may pakinabang ba tayo? O may kapakinabangan ba tayong nakukuha kapag nag-iipon tayo o nagtatabi tayo ng pera mula sa mga bangkong pinaglalagakan ng mga pera natin? Samantala yung pera natin, nakapagtatayo sila ng sarili nilang negosyo, nakapagpapalawak sila ng kanilang mga negosyo, at nagagamit nila sa mga negosyo nila yung mga pinagsama-sama nating deposito o pera na inilagak natin sa bangko. Pero ang tanong, kumikita ba yung ating inilagak na pera, no? Ang malupit pa nga doon, minsan ang nangyayari ay nawawala pa yung ating itinagong pera o inilagak na pera o inipong pera
sa mga bangkong pinaglalagakan ng mga kinita natin, di ba? So, meron tayong ipapakilala at meron tayong ipaliliwanag o meron tayong tatalakayin kung saan ay mula sa pag-iipon natin, yung inipon nating pera ay maaari pang pagkakitaan natin. Ayan, di ba? Bago yan sa inyong pandinig na yung iyong inipon ay pwede mong pagkakitaan. Ibig sabihin, yung iniipon mong pera ay kumikita. Ayan. Sa bangko ba, kapag nilagay ba natin yung ating mga pera dyan, no? Kumabot ng malaking-laking halaga, kumikita ba yung pera natin? Sabi nga ng iba, yung pera daw na nilalagay natin, kung tumubo man sa bangko, wala pang 1% sa loob ng 1 taon. Totoo ba yun? Yan, ako yung nagtatanong lamang po. Pero dito sa tatalakayin natin o pag-uusapan natin, yung ilalagak ninyong halaga na siyang magsisilbing ipon ninyo, maaari ninyong pagkakitaan o maaaring kumita yung perang iipon ninyo. Gusto nyo ba yung ganon? Na habang nag-iipon kayo, kumikita yung iniipon yung pera. Ayan. Parang sinasabayan kayo ng pera ninyong itinabi. Diba? So habang itinatabi nyo yung pera ninyo, ay kumikita din siya. Ayan. So maganda yung ganon, diba? So habang tinatago mo yung pera mo, kumikita naman yung pera mo o nagtatrabaho rin yung pera mo. So maganda sa pandinig, di ba? So gusto niyo ba yung mga ganong klase ng mga pag-iipon na kung saan habang nag-iipon ka, habang dinadagdagan mo yung iniipon mo, kumikita rin ng kumikita yung iniipon mong pera. So, saan ba yung lugar na yan? Sa bangko ba yan? So yan ang pag-uusapan natin sa susunod na pagtatalakay. Okay? So aayusin lang muna natin ng maayos-ayos yung mga ipaliliwanag natin dahil mas maganda na mas maintindihan ninyo kung paano ang paraan ng pag-iipon at kung bakit kumikita, no? At magkano ang kikitain ng perang iniipon mo. Ayan. So makapag-iipon ka na siguro ngayon, mga gwardiya, no? Yung mga gwardyang hindi mahilig mag-ipon, makapag-iipon na ngayon dahil yung inipon mong pera ay maaaring kumita at pwede ka pa niyang sabayang kumita. Habang nagtatrabaho ka, yung pera mo nagtatrabaho din para sa iyo. Maganda ba yon? So hanggang dito na lang muna mga ka-59. Sana ay nagbigay ng magandang balita sa inyo yan at baka sakali mag-ipon na rin kayo. At kung gusto niyo yung bagay na yan, ay maaari ninyo akong tawagan o kontakin o sa pamamagitan ng aking vlog. Yan, kung pwede, i-follow nyo na rin itong ating vlog na to. Yan, si Edwin Ocampo o si SJ Ocampo. Yan, para magkausap-usap tayo para malaman ninyo yung paraan kung paano ko ginagawa, no? Yung pag-iipon na ginagawa ko at na pinapaliwanag ko ngayon sa inyo. Yan, maganda yan, di ba? Hindi ka kakaba-kaba, hindi ka nag-aalala doon sa inipon mong pera. Kasi sa mga bangko minsan natatakot kang mag-ipon dahil una maaring kapag hindi ka nakasunod doon sa polisiya ng bangko, imbis na yung tinabi mong pera ay maitabi mo, mawawala pa dahil may tinatawag silang maintaining balance. Paano kung kailangan mo na siya, no? Pero dito sa atin, pwede mong bawasan pero kumikita pa rin yung itinabing pera, di ba? Sa bangko, kapag binawasan mo yan at bumaba doon sa tinatawag na maintaining balance, maaring bawasan pa rin ng bangko yung itinabing pera. Kaya ka nga nag-ipon, no? Para meron kang madukot. Wala ka nang dudukutin dahil dinudukot na rin, no? Ng bangko pinaglagakan mo dahil bumaba doon sa maintaining balance na palisiya ng kanilang bangko. At ang malupit pa doon, dahil masyadong busy ka sa iyong trabaho, yung perang iniwan mo doon, gaano man yan kalaki, maaring mawala din sa iyo kung hindi mo, di ba,
Kung hindi mo kukunin o hindi ka masyadong kumbaga tinatawag nilang tumagal, no, ng ilang taon yung pera mo doon na hindi mo masyadong pinansin, bagamat malaki ang halaga, ang mangyayari dahil nakalimutan mo na may pera ka palang nakatago, mawawala. Di ba? Itinabi mo para sa darating na panahon, mayroon kang magagamit, sila pala ang makikinabang. So ang hirap naman ng ganun na pinagkatiwala mo sa kanila, pinakinabangan na nila, darating ang panahon na sila pala ang uubos ng iyong itinabi. O, di ba? So paano mga ka-5-9? So pag-usapan natin sa susunod yung tinutukoy kong paraan ng pag-iipon, na kung saan habang nag-iipon ka, kumikita yung iniipon mo. O, di ba maganda 'yon? Sinasabayan ka ng iyong inipon na magtrabaho para kumita. So yan, hanggang sa muli, ito po ang inyong ka-5-9 SD Campo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, at pakipalo na rin po ang ating vlog, Edwin Ocampo. Kita tayo sa susunod na pagtatalakay. Ang kailangan mo'y kunting unawa kung mahigpit sila minsan. Dahil ang nais lang naman nila ay ang kapayapaan. Huwag kang magagalit pag sinisita, sana iyong maintindihan. Ang tungkulin nila ay magampanan kahit na mapag-initan.